Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose. Ngayon po ay ating tatalakayin ang katanungan po ni Kubota ko. Hi po, ano pong pampaboost ng energy yung mayroong rheumatic heart disease, adult? Matagal na po akong may ubo. Pagkatapos po, nagtrangkaso pa ako. Tapos niyan, ang sabi ko ay ako'y nanghihina, ako'y nanghihilo, at saka po hindi ako makahinga ng maayos. Nagpa-2D echo po ako, may damage daw ang aking mitral valve, severe daw po. At operasyon lang daw po ang lunas. Yan po ang kanyang katanungan. Ang mitral valve damage, sanhi ng rheumatic disease, ay siyempre sabi nga malala na, sabi ng doktor. Ang mitral valve kasi isang bahagi po ng puso natin. Ito po'y nagsisilbing pintuan, pagitan ng kaliwang atrium at ventricle. Ang primary function po nitong mitral valve na to, pinipigilan po niya yung pagbabalik ng dugo mula sa ventricle pabalik sa atrium kapag nagko-contract po yung puso natin. Ito po'y tumutulong sa pagtiyak na tamang direksyon ng daloy ng dugo sa puso. Ang atrium at ang ventricle ay dalawang bahagi ng puso natin. Ang atrium ay mas maliit na bahagi ng puso na tumatanggap siya ng dugo mula sa iba't ibang bahagi ng ating katawan o baga. Ang ventricle naman, ito'y mas malaking bahagi ng puso natin. Ito po yung siya po yung nagpa-pump ng dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Siya yung nagpa-pump. Ang dalawang ito ay importante sa pagpoproseso ng pagsasupply ng dugo sa buong katawan natin. Kaya pagka severe yung mitral valve damage, ang paghinga mo mahirap. Palagi ka pa rin inuubo at nanginginig pa yung dibdib mo. Napapagod kang madalas, minsan nangingitim pa yung labi o kuko, mansamantalang pagkahilo at pagsusuka. Kaya kung nararanasan mo ito mga simptoma na to, ay kailangan po ay agaran kang gamutin. Ang pinaka-main dito ay operasyon talaga. Kaya binigyan ka ng, sabi mo nga ay nakapila ka, ito po kasing maintenance, binigyan ka ng digoxin, itong digoxin na to, Nebilet, Sumapen, ay binigyan ka ng gamot na yan. Ito po kasing digoxin na binigay sa'yo, ito'y para sa may heart problem, at ito po yung Nebilet, binigyan ka ng beta blocker para sa high blood mo, sa kondisyon ng puso mo, at Sumapen, ginagamit ito para sa sa pag-ubo mo sa respiratory tract infection mo. Ngayon, ang tanong mo, okay ba yung Super B complex? Kasi nga nakakaramdam palagi ng pagod. Ang vitamin C kasi at saka yung Super B complex, ito'y dalawa na nagpapalakas ng ating immune system. Pinoprotektahan tayo sa infection. Tumutulong ang vitamin C at saka yung Super B complex sa production ng white blood cells. Ito po yung depensa natin sa germs, mapabilis yung healing process, at nag-i-improve ng absorption ng iron sa food, importanteng mineral sa production ng red blood cells. Kaya pagka meron kang enough vitamin C at Super B complex, mawala yung panghihina mo. Dahil sa 8B vitamins, yung B1, B2, B3, 5, B7, B9, and B12. Kaya ang benefit po dito ay una, it boosts your energy at pampalakas ng immune system mo. Para sa ganon, hindi ka madaling mahawa sa infeksyon at saka hindi ka madaling mapagod at mahapo. Yan po ang nagagawa ng vitamins sa Super B complex. I-take mo to 30 minutes bago mag-almusal. Once a day lang naman, no? Alam mo, yung heart problem mo, yun po ang nakapagpapahina sa'yo. Kasi pag may heart problem ka, nare-reduce po yung blood flow. Umihina yung puso mo, hindi makapump ng dugo efficiently sa buong katawan.
pagka nabawasan ang flow ng dugo sa ating buong katawan, nakakatanggap tayo ng konting oxygen at nutrients. Kaya naging dahilan ito ng madali kang mapagod at mahapo. Siyempre, meron kang mitral valve ay damage. Kaya meron kang irregular heartbeat at saka yung napipigil yung blood flow at oxygen delivery mo. Kaya nahihina ka, madali kang mapagod at nagkaka-chest pain ka. Kaya itong chest pain na to, konting trabaho mo lang, galaw mo lang, nahihina ka. Ito po yung mga high blood pressure din, magiging cause din ng high blood mo kasi pwedeng nagkaroon ka ng damage sa blood vessel throughout the body at maaaring kumipot ang mga vessels, na-reduce ang blood flow, oxygen delivery sa katawan mo, kaya nanghihina ka, madali kang mapagod. At nahihirapan din siyempre yung puso mo, napupwersa yung puso mo na mag-pump ng dugo, no? Kaya pagka mayroon kang extra strain, mihina yung heart muscle mo over time, kaya yung nare-reduce yung pumping efficiency niya, nagko-contribute sa fatigue. Nagiging dahilan din ng hilo mo, sakit ng ulo mo, at napakahirap mo mag-concentrate at mag-perform yung daily activities mo. Kaya mag-take ka rin ng lecithin para makatulong ito, ma-prevent yung cholesterol level, ma-improve din yung memory mo, yung concentration mo, ma-protektahan din yung brain damage mo. At one thing, yung heart mo din. At yun ding calcium, magnesium natin, hindi lang ito sa buto, hindi lang ito sa muscle, kundi for relaxation, paiwas yung pulikat. At nakakatulong din po ito para makatulog kang mabuti, para ma-regulate yung production ng melatonin, para ma-promote ng masarap na tulog. Kasi pag nakakatulog ka, napapahinga yung puso mo. Kasi pagka mahina ang puso mo at kulang ka pa sa tulog, mag-struggle sa pagpapump ng dugo yung heart mo. At nagiging worse yung panghihina mo at saka po yung kawalan mo ng lakas, no? Kaya related lahat yan sa heart problem mo dahil nga doon sa mitral valve damage dahil sa nagkaroon ka ng history ng rheumatic heart disease, no? Kaya kailangan po nito, importante na ikaw ay pumunta sa doktor mo, magkaroon ng medical advice at saka treatment mula sa doktor mo. Siyempre, pag na-diagnose ka, ang talagang treatment sa mitral valve damage ay operasyon talaga. Kasama nito yung diet mo, yung pagkain mo, tsaka lifestyle mo. Yung healthy eatings, yun po, yung mga prutas, mga gulay, mga whole grain, lean protein, importante yan. Limitahin mo yung saturated and trans fat, processed food, and added sugar, iwasan mo yan. At kailangan po yung blood pressure mo, monitored mo. Yung weight management mo din, huwag ka magpapataba. Kasi pagka mataba ka, hirap yung puso mo. At saka meron ka ring regular exercise, at least meron kang 30 minutes every day, kahit na po lakad-lakad lang. Para kasi yung regular physical activity, nagpapalakas ng puso mo yon. Nag-i-improve ng blood flow, bumababa ang BP mo. Siyempre, pa-check up ka muna sa doktor bago ka magkaroon ng exercise program. At kailangan i-reduce mo yung stress kasi yung chronic stress, nagpo-contribute sa high blood pressure. At saka kung ikaw ay nare-relax, yung mag-deep breathing ka, ma-manage yung stress mo. Iwasan mo yung mga pag-inom ng alak, pag-inom ng kape, pag-inigarilyo, nagbibigay ito ng panganib sa heart problem mo at high blood pressure mo, di ba? Meron tayong yung crystal oil, pagka naninikip yung dibdib mo, ipahid mo sa dibdib mo, massage mo sa ulo mo, sa mga pananakit ng mga meron kang muscular pain, panghihina, haplas mo lang yung crystal oil natin. It improve your sleep quality. Na-relieve yung headache, amuyin mo lang yan, nakakalis din ng hilo, bara ng ilong. Mawala yung congestion sa respiratory, di ba? Madali ka rin ubuhin, di ba? I-massage mo lang yan sa dibdib mo, sa lalamunan mo, nag-i-improve ng respiratory health mo. At merong mas sa digestive system mo, nakaka-relieve ito ng kabag, bloating, and stomach cramps, di ba?
at hindi ka rin kakagatin ng lamok, mawawala din ng kati mo pag kinagat ka ng lamok. Available yan sa patnubay. Meron naman tayong activated charcoal. Maganda to sa mga kinakabag, nagbo-bloated ang tiyan, sa mga para ma-improve ang kalusugan ng bituka mo. At ito'y maganda sa food poisoning, sa hangover, and drug overdose. Kung nagtatai ka, nag-absorb din ito ng gas at toxin sa bituka, nare-reduce yung bad breath mo kasi inabsorb yung bacteria at saka toxin na nagkukos ng bad breath mo. Available yan sa patnubay sa kalusugan. Kung gusto nyo pong interesado kayo dyan, pwede po natin, i-chat nyo lang ako sa aking FB page, Patnubay sa Kalusugan. Bigay mo lang yung address mo, yung pangalan mo, tsaka cellphone number. Merong rider na darating sa'yo. Cash on delivery po yan. I-charge sa nyo ang shipping fee. Alam niyo po ba ang yung mga yung tinatanong mo kanina, yung Super B complex, ito'y for energy production yon. Pag kulang ka niyan, madali kang mapagod at manghina. At saka yung red blood cells function mo, napakahalaga yan, yung healthy red blood cells na nagdadala ng oxygen throughout the body. Ang kakulangan niyan, it leads to anemia, nagkukos ng fatigue and weakness. Pati yung nervous system function mo, nagko-contribute sa proper function ng nervous system mo, ang Super B complex. Kaya recommended yan sa'yo. At ito rin po yung maganda sa mga mayroong severity ng heart condition or high blood pressure. Pero importante po, kailangan pa-check up kayo sa doktor para sa kanyang personalized guidance, ma-manage yung kalusugan ng puso mo, pati blood pressure mo. Kaya nga po yung chest pain mo, yung pangangapos ng hininga mo, yung pagkahilo mo, mag-seek ka lagi ng medical attention dyan. Dapat minomonitor mo lagi yung BP mo, at saka kailangan meron kang enough na tulog, mga 7 to 8 hours, kasi pag kulang ka sa tulog, ay nagiging worse yung heart condition mo. I-consider mo din yung stress management program, kasi pagka may stress ka, ito po'y madaling makapagpahina ni sa'yo at humihina yung function ng puso mo. Kaya kung iwasan mo rin magkaroon, kaya binigyan ka din ng Sumapen for bacterial infection, kasi pagka meron kang infection, lalo kang manghihina. Kasi yung immune system natin, pagka yung bacteria na invade yung ating katawan, yung ating immune system, ay labanan yon. Pagka lumalaban yung katawan natin, yung immune response mo, tumataas yung white blood cells production mo, kaya pagka nag-produce ka ng more white blood cells, ina-attack yung bacteria. Kaya ito pong process na to, ito'y energy intensive ito. Kaya ikaw ay pagod, hapo, kasi nagkakaroon din ito ng inflammation. Kaya pag ang katawan mo na-trigger yung inflammation, nagkakaroon ka ng inflammatory response. Pagka may sipon at ubo ka, nagkukos ito ng pagod, muscle ache, and general feeling of being unwell. Tapos yung mga toxin, dala ng mga bacteria, may dalang lason yon. Pwede silang mag-multiply. Itong toxin na to, nakakadamis ng healthy tissue, nasisira yung normal function ng katawan mo. Pwedeng ma-damage. Yun, nag-cause ng fatigue and weakness. Kaya palakasin mo yung immune system mo. Kaya kumain ka ng gulay, mga prutas, mga pagkain na mayaman sa vitamin at mineral, antioxidant, mga probiotic po. Ito yung mga tulad ng yogurt, Yakult, inom ka niyan. Yung probiotic, nagpupromote ng healthy na gut bacteria at merong role ito sa ating immune function. Alam niyo po yung garlic, meron po itong natural antibacterial properties, lumalakas ang immune system mo dyan, at ito rin po yung nakakatulong sa heart mo. Magbilad ka rin sa araw, kasi pagka kulang ka sa vitamin D, mataas ang susceptibility mo sa infection. Kaya ang vitamin D po, yung init ng araw, malaking tulong sa iyo yan. Tsaka inom ka rin ng tubig. Siyempre yung tubig mo, depende kung ilan ang dapat mong inumin, payo din ng doktor mo yan kasi baka kamanasin, di ba? Kasi yung tubig kasi para ma-flush mo yung toxin, mailabas mo sa katawan mo, kailangan din ng rest at saka yung pahinga.
i-prioritize mo yung meron kang enough na tulog para yung katawan mo ma-repair at ma-rebuild, no? Kaya inulit ko po, mag-practice kayo ng relaxation, deep breathing, para ma-manage po yung stress mo. Alam mo yung ginger, gawin mo tea, yung tsaa, ito po yung maganda na lagyan mo ito yung calamansi at saka ng honey. Ito yung maganda sa ubo mo. Pagka kayo po ay merong pain or inflammation, para mag-provide ito yung para may chest congestion ka, pwede kang maglagay ng kung may plema ka, maglagay ka ng hot compress sa dibdib mo. Siyempre, yung mga medical treatment na with antibiotic prescribed ng doktor, lalo na kung sinuspect na may bacterial infection ka, yung early diagnosis and treatment, napakabisa sa speedy recovery mo. Kaya nga po yung omega-3 fatty acid din, ito po ay nakakalower ng BP, ng bad cholesterol, nare-reduce ang panganib sa heart attack, stroke, and arrhythmia. Nare-reduce din yung inflammation, nabe-benefit yung heart mo, nababawasan yung bara na mag-build up sa daluyan ng dugo, nag-improve yung blood flow. Kaya kung meron kang congestive problem, malaking tulong po yung omega-3 at ito po ay maganda rin po sa sa mood natin. Nawawala yung depression at anxiety mo. Nakakalis din ito ng mga pamamaga ng joint at nababawasan yung inflammatory chemicals sa ating katawan. Kaya nagkakaroon ka ng arthritis, nagkakaroon ka ng pain sa iba't ibang parte ng katawan dahil nga po mataas ang inflammatory mo pag meron kang sipon, may ubo, lalo kung meron kang rheumatic heart, no? Kung interesado po kayo sa ating mga product na gusto nyo magpa-deliver, ipaalam nyo lang sa akin yung pangalan nyo, yung address po ninyo, at saka po yung CP number nyo. Kasi pag darating na po yung rider, tatawagan kayo para ma-reach out nila kayo. Isi-ship po sa inyo ang sa inyong bahay, i-charge sa inyo ang shipping fee. Basta i-chat nyo lang ako kung anong order ninyo, sasabihin ko kung magkano plus shipping fee para mahanda ninyo pag dumating na po yung order ninyo. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thought, Matthew 26 verse 41. Ang sabi po dito, watch and prayer that you will not fall into temptation. Magbantay at manalangin upang ikaw ay hindi mahulog sa tukso. Ang sabi din, the spirit is willing, but the flesh is weak. Itong verse na to, dun sa garden po ng Gethsemane, bago po siya i-arestuhin para po ipako sa krus, ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, magbantay at manalangin, maging alert at vigilant kayo. Stay awake and focus in prayer para hindi kayo mahulog sa tukso. Alam po ng Diyos na marami tayong mga difficult situation sa time of testing. Kaya gusto ng Panginoon na ma-prepare tayo sa mga pagsubok, sa mga tukso. Ang sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. So, kilalanin po natin yung ating internal struggle na kinakaharap, pero yung spirit, our inner desire, all will, may be inclined to do the right thing. Kaya yung human limitation and weaknesses, kung ating pong alalahanin, na ang Diyos ay siya ang totoo, I am the way, the truth, and the life. Meron po tayong way out sa mga pagsubok na yan. Basta po kung meron kang mga struggle na hindi mo kaya, sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Siya po yung daan para makaligtas ka dun sa pagsubok. Siya po yung buhay at katotohanan. Bibigyan tayo ng buhay at bibigyan tayo ng right judgment sa ating pong buhay. Kaya if we need spiritual strength at malabanan mo yung challenges, sabi magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang spirito'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina, sabi po sa verse. Pero kung lagi natin titignan, ang sabi ng Panginoon, I am the way. Kung mahina ka man, I am the way. I am the life. Sabi, I am the truth and the life. Ako ang katotohanan para madaig mo ang tukso. Magandang gabi po ang pagpapala ng Panginoon sa sumatid, and God bless us all.